informant o puting ahas na binigay sa atin na takot siya na magkaroon ng revolusyon. Sabi ni Palangga yung picture na yun, post na nila dati. Mga kayo, you guys have to help each other. Forensic ninyo lahat yan. Kasi I don't have time na ang dami-dami ko nang ginagawa. Okay? Ang dami ko nang hinaharap dito sa buhay ko. Tapos syempre, kukuha tayo ng mga nag-accept tayo mga calls, yung mga informanti natin, ng mga tumatawag sa atin. So you have to do your part. So kung sa tingin nyo, yan ay na-post na in the past, hanapin ninyo ang iba pang mga posting niya. Instagram, Twitter, Facebook, lahat, hanapin ninyo. Or pwedeng wala yan. Dahil kung plano na ito, ayon na sa informanti, plano na yung Satanas na pumunta dito at planuhin na at plano man yung pagpagita, pag-extract o pag-extract ito muna Duterte. Itong mga posting na to, ito ay free, ano na ito, parang free off, diba? Free o optics. Ibig sabihin, naganap na ang mga picture na ito, baka a month before pala, a week before, kaya ito, huwag yung nilalabas yun na. Pero alam mo may magsasalta din sa mga community na yan, mga kabayan. Talagang tinatparantado na kayo. Doon sa mga nasasabi na detained ni Satanas, the word is hold for questioning. Detained, you know, it's a similar thing, pero hindi siya nakulong. Hindi sinabi ng informante natin. At nalaman nga natin, meron siyang extended immunity. Yan ang sabi sa atin. Right? Well, tignan natin. Ito is mga Palangga. Tignan natin yung sinabi mo. Sabi ni right. Thank you so much si Vilma Armogan. Sabi ni Inid Moscovium. I love you, Marlica. Stay safe, please. Mario Lazon. Thank you so much. Hindi ko yung mababasa. Pasensya na. Bring back PRRD. Protect and Daisara. She is our last hope. We are not Filipinos for nothing. Wake up, AFP. Our beloved Commander-in-Chief has been kidnapped. Corner man. Sabi ni, thank you, Ophelia. Ma'am, kakapost lang ni kung Paulo Duterte. Wala daw si PRD doon sa ICC. Hinahanap niya doon. Sabi ni RJ. Kakapost lang. Pasang na, I don't know kung kailan yan. Pero, ang mabigay ko sa inyo ng information, nakausap, nagkaroon na ng communication over the phone. I don't know kung sino sa isa sa pamilya nakausap o kaibigan, pero nagkaroon na ng communication si PRD over the phone at sa hospital na siya. Hindi ko lang, nakalimutan ko na mamaya itatanong ko sa ang hospital, pero I will give you updates kapag nakakuha na tayo ng, pangalan nito. Pero pwede din naman yon, may nag-text dito eh. Okay, pwede din naman na na-detain siya in a way na nagkaroon na ng Q&A. Q&A. Pero sabi ko nga iba ang hold pwede rin or detain for a while habang inimbestigan. Pero magkaiba ang word, magkaibang ibig sabihin ng na-detain o na-jail o nakulong. So yun lang yun mga Palangga. Yeah, I think million viewers na rin yan yung sinabi ng batang yan. I submitted an appeal to the International Criminal Court today regarding the unlawful arrest of PRRD. I hope this simple step will make difference to bring PRRD home, sabi ni Sammy02. Kayo lahat ng mga nasa Europa, huwag niyong iiwanan ng inyong Pangulo na nagbigay sa inyo ng safe na mga kalye, mga kalsada, at nagbigay sa inyo mga mahal sa buhay ng pagbabago dahil dyan sa war on tea na yan. Napilit na sinasabi ng mga kalaban na may naggurbod na 30,000 during that time. Mag-produce muna sila ng mga death certificates nung sinasabi nilang nagurbor. Diba? Kasi lang mindset, puro fake news yan. Pero ngayon, gusto kong i-share ninyo na ayon sa ating informante, mga Palangga, na si Satanas nga ay natatakot sa sa revolusyon. Kaya gawin niyo akong reference. Gawin niyo akong reference. I-cite niyo yung pangalan. Sabi ni Maharlika, lahat, lagad. Pasahin ko lang na sinabi ko ha. Sinabi ni Maharlika, ganito, ganyan. Kasi ako ang harap hindi kayo. Ako yung source niyo. So hindi kayo makakasuhan. Si Maharlika. Kasi gusto ko kayo iligtas lahat. Kasi alam ko haharasin ka. Even you vloggers, lalo na dyan sa Pilipinas, ilagay nyo ng citation. According to Maharlika, da. Para ligtas kayo. Para ako habulin nila. Lumalaban naman ako eh. Kayo mahirapan kayo dyan. Kung si Pangulo Duterte
Duterte na pinadukot ni Lisa. Diba? Pero huwag kayong matakot. Manindigan kayo dahil itong laban nating lahat ay hindi ito mapupunta lang sa kawalan. Mapupunta ito sa tama at magwawagi ang taong bayan. Huwag po kayong matakot. Hindi one life to offer. Buhay na ito sa mundo ito. Yung iba nga, bata pa lang. Walang kalaban-laban, natutsugi. Hindi nakita ang mundo. Eh ako pa, nakita ko na yung mundo. Sabi ko nga, yun doon, natikman ko na lahat, pati langit. Diba? You know what I mean, diba? Natikman ko na yung kape na favorite ko. O, natikman ko na yung tsokolate sa Belgium. What else do I need in life? So, wala akong kinatatakutan sa mga yan. Ulitin natin, manindigan kayo. Kasi eto ang the best feeling in the world, na manindigan ka. Yung mga nakapalo sa akin, alam niyo na kung paano ako manindigan. Wala akong kinatatakutan kahit bata, kahit jugjugan, sa karapatan mo. Napakasakit sa isang tao na niyuyurakan ka, inaapikan ang mga men in uniform. Kunwari, ng kapitbahay mo na kapitan, kapitbahay mo pulis, sinisindak ka kasi sila ay may kapangyarihan. Ito ko na sa inyo. Buhay ko, maybe hindi ko pa narinig. Rescue na ako ng dalawang minor, 17, 18, minor pa yun, ano? Ang dalawang isang bata lang pala, the same situation. Naka-rescue na ako ng isang bata many years ago. Dahil siya ay natatrap sa mga pusher or addictus benedictus. Kilala ng friend of my friend. Just so happened na may kakilala tayo during the time sa PNP. Ito na-request natin at sumama ako sa operation. I was 20. Ako nagkakamali. Ang alindo ko nun, bagets na bagets. Tapos ang junakis ko nun. So I was like 23. No, 24, 25. Baka ganyan ang edad ko. Sumama ako sa police operation. Nasa loob ako ng police car at inalaw ako ng mga police. Dahil gusto kong mag-witness kung paano sila nagtatrabaho. I did that nung ako'y bata pa. Nigilan ako ng aking mga palangga. Pupunta ka doon, mamaya, maano ka doon, mabang-bang-bang. Sabi ko, hindi ako mababang-bang-bang-bang. Well, makusok, bata pa eh. Ba? It was a successful operation. Nailigtas namin yung batang. Kaya huwag niyo ako inahamon-hamon. Kaya sa experience ko sa buhay, nakita ko na lahat ng mga demonyo sa mundo. Nakasalamuha ko na ng mga demonyo sa kalsada, sa kahit saan. Ako ba tatakutin ninyo? Isip kayo? Para sa katotohanan, para mailigtas lahat ang buhay ninyo. Willing ako to sacrifice. I am doing it right now. I don't need to brag. Ba, mga kababayan? Hindi natin kailangan mag-brag. Kaya gusto ko manindigan kayo. Gusto ko magkaroon kayo ng dugong Maharlika. O magkaroon kayo ng dugong Duterte. Not Maharlika, dugong Duterte. Dugong Maharlika. Kasi Maharlika, di ba? As noong kahit kanino. Huwag kayong matakot sa iyong mga supresyon na yan. Lumaban kayo ng tama. Lumaban kayo. Legal man yan, umano-mano. Pag kayo ay nasa bingid na ng inyong like kamatayan o kung ano man, huwag kayong takot. Lumaban kayo. Nakapag-rescue na rin ako ng mga petty crimes. Okay, when I was young, yung mga ganyan. Namit ko na rin naman yung aking ang galing dyan nung bata ako. Alam mo mga polis, kilala ko kayo, putang ina niyo. Ito kwento lang ako, mga palangga. Meron incident, nagtatrabaho ako noon. May insidente na may nag-away, dalawang nagkakursunadahan and everything. Tapos dinampot sila pareho ng polis. Bata pa, they're like 17, mga minor, 18, 19, bata, well, siguro mga 18, 19. Nagkagulong, nag-away-away ito. You know, yung mga batang nagbubugbugan na, dinampot ng mga polis. Just so happen, ang isa na inano nila, ay kakilala ko. So, ginawa ko, pinunta ko yung polis. Ano sabi ng polis kagad? Was young and gorgeous. Ano sabi ng polis? Hinihingan ako ng 2,000 during the time. Okay? Pero hindi naman lahat. I'm not saying lahat kayo. Marami tayong mga kamag-anak palangga ng polis. During the time, in sometime in 1991, no, 1992. Okay, hindi ko nang babangitin ng police station. Nakita yung alindog ko. Pahiningan ako ng 2,000 dahil sabi ko wala namang, although I